pag-uusapan po natin ngayon is about lifestyle and how important showing up for that lifestyle. How important na nagpupunta tayo sa meetings. So, pag-uusapan natin the greatest meetings na dapat hindi natin kinakaligtaan bilang isang Kristiyano. So, if you want to show up for your physical health, you go to your training, you go to your program, you go to your exercise, you go to the place kung saan mo ito ginagawa. Amen? If you also are treating your mental health, you go to that program. Amen? You show up dun sa journal mo, you show up to your friend, you show up to your counselor. Amen? You show up to your pastor. The best counselor in town is your pastor. Say amen. So, bakit hindi tayo lumalapit sa pastor natin? Amen. Tapos sasabihin mo, mental health ko, it's Amen. So, take advantage po natin sa church natin. The Lord had blessed us with 5 pastors. 6 na pala. If we are wise, gagawin natin tong 7. Amen. Sabi ni Solomon. Ganun lagi sa Book of Ecclesiastes, no? Kung mas matalino ka, magdagdag ka ng isa. Laging +1. No? Amen? So, nakita niyo yung wisdom doon? Okay, sino kaya yung pang-7? Tignan mo ulit yung katabi mo. Baka ikaw na ang susunod na pastor. Okay. So, how important it is to show up with these meetings para hindi po natin nakakaligtaan ng ating spiritual health. Amen. Amen. Sige po, mag-Bible verse tayo. Sabi po sa Hebrews chapter 10 verse 22 to 25. Ang haba nito. Sige po tayo magbasa. Sabi dito, let us draw near to God with a sincere heart. Say to your neighbor, sincere heart. With full assurance that the faith brings us, having our hearts sprinkled to cleanse us from the guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Sino po dito guilty? Beyond measurable doubt. Amen. Meron po tayong nagawa na ikaw talaga ay guilty. No? Sabi mo sa katabi mo, and this is the time to come to the Lord with sincere hearts. Amen. With assurance, with confidence, no, that the faith that brings us, that we are now in the Lord. Amen. The Lord receives our repentance. Amen. And therefore, we are all forgiven. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, di na ako guilty, Your Honor. Sabi po dito, let us hold unswervingly, ang hirap mag-English, to the hope we profess. For He who promised is, sabi mo sa katabi mo, faithful si Lord na magpatawad sa'yo. Na mag-lawyer sa'yo. Amen. Amen. At pag pinawalang sala ka ng Diyos, pag pinarol ka ng Diyos, parol talaga. Amen. Walang balikan sa kulungan. Amen. Amen. Tuloy natin yung verse 24, and let us consider how we may spur, how we may encourage, motivate, or urge one another towards love and good deeds. So we go with each other, we meet together to encourage, to motivate, amen, to urge each other. And we do this not because galit ako sa'yo, kaya dapat ganito gawin mo. Hindi. No? We do this, we call out each other because we love each other. Amen. We take good care of each other. We want to establish good things lang in our lifestyles. Amen. Kaya pag may nakikita tayong parang mali kang ginagawa, kino-call out natin yon. Amen. Parang may mali kang nasasabi, kino-call out natin yon. Bakit may mali ka atang naiisip? Kino-call out natin agad because we love each other. Amen. We don't lie. No? Sa isa't isa na okay lang yan. Parang ganun lang ulit yan, no? Kung may kapatid kang babae, mas yun dito may kapatid na babae. Sabi niya, Kuya, ate, maganda ba tong damit ko? And you know in your heart, as a brother, as a sister, that clothes, alam mo yun, aasarin to sa jeep pag sumakay to sa jeep. Ganyan yun? Pagtatawanan to ng mga classmate niya pag pinagpatuloy niya to. Amen. So you, as a loving brother, as a loving sister, you have to call it out. Alam mo, pwede mo naman talagang suotin ng lahat ng bagay sa mundong ito. Amen. Pero kapag pinagpatuloy mo yan, kapag sinuot mo yung suot na yan, yung damit na yan, kapatid, pagtatawanan ka ng driver ng jeep, pagtatawanan ka ng classmate mo, amen,
kaya mukhang hindi maganda, baka pwede kang magpalit ng damit. Amen. Amen. If we really love that brother and the sister, we are quick to call it out. Amen. Kasi kapag mas pinatagal pa natin, mas madedevelop pa yung habit na yon. Amen. At pag pinagsabihan mo siya, ang sasabihin niya sa'yo palagi, ito lagi ko itong inaano sa disciples ko, kaya I'm very quick to call. Kasi ayoko ng words na, ba't ngayon mo lang sinabi na bawal pala? Ba't ngayon mo lang sinabi na hindi pala pwede? Isang linggo mo na akong nakikitang suot to, tapos hindi pala maganda. Diba? Call mo na agad. Amen. Sabi mo sa katabi mo, binibigyan ulit kita ng opportunity at authority to call me out. Amen. Pag may nakikita kang hindi tama sa aking buhay, spiritual. Amen. Tayo lang ang nakakaalam kung how it is to be a Christian. Amen. So pag nagtanong ka sa classmate mo na unbeliever, tinanong mo, tama ba itong ginagawa ko? Hindi niya alam ang isasagot sa'yo. Amen. Only your brother and your sister in Christ can call it out. Can pinpoint, parang mali yung sinabi mo, parang mali yung inisip mo, parang mali yung ginagawa mo. Amen. Kaya po sa verse 23, ang sabi dito, let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing. So meron na daw pong hobbies ngayon, habit ngayon, na hindi na nag-meet together, na hindi na nag-church, na hindi na nag-cell group, na hindi na lumalapit sa trono ng Diyos. Kaya ang assignment nyo po talaga, you have to make sure on Sunday, September 27, 7:30 a.m. Amen. 7:30, hindi po 9:30. Uwian na yun. 7:30 a.m. Yung katabi mo ngayon, dapat katabi mo pa rin siya sa Sunday. Amen. Assignment mo yan, ha? Sabi mo sa katabi mo, see you next Sunday. Diba? Kasi meron pong hobby ngayon na naglilipa na sa tabi-tabi. Okay? They are now, hindi na sila nagmi-meet together. Wala na silang passion to go with the brother and the sister. Amen? Wala na silang passion na nga lang. Parang wala nang energy, wala nang excitement. No? Sabi dito, but encouraging one another and all the more as you see the day. Oh, malapit na talaga. September 23. Dak lang. Oh, yung Jesus return approaching. Hanggat parating, ano pong pinakamatinding palatandaan? Hindi po tayo end time ngayon, pero last na. Ano pong pinakamatinding palatandaan na malapit na pong dumating si Jesus? Sabihin mo sa katabi mo, isa lang ang sasabihin ko. Ang pinakamatindi is that evil reigns. Ano yung Tagalog ng reign? Naghahari. Ayan. Ang kasamaan po ang naghahari. Kapag nakita nyo that your world, ang buhay po natin ngayon, ang panahon natin ngayon, ay mas masama kaysa kahapon, malapit na talaga. Amen. Nung bata ako, akala ko evil yung world na. Pambihira, nung tumanda ako, meron pa palang ikasasama ang mundo. Amen. Grabe, dati akala ko matindi na yung yon. Dati matindi na yung pagnanakaw. O ngayon, mas matindi. Ninakawan ka na, ni-rape ka pa, chinap-chap ka pa, flinash pa yung katawan mo para walang ebidensya. Ay, ganun, di ba? Parang yung pagpatay dati, matindi, di ba? Pag may war, talagang nakakadurog puso. Ngayon, parang ang pagpatay, parang pumapatay lang ng ipis. Amen? And killing or murdering right now is hindi lang pang matanda. Amen? Kailangan mo munang maging 40 years old para makahawak ka ng baril. Aba ngayon, 20, pwede ka nang humawak ng baril. At pwede ka nang magkaroon ng malaking experience. Kaya mo nang bumaril ng, gano'n kahaba yung kay Charlie? Ilang layo nun? 3,000 feet? 30 yards?
Imaginein mo yon, kami nga magkakapatid, nagpana kami. Uy, shout out sa pana, di ba? Ang lapit lang nun, wala pa nga dyan sa, camera natin. Hindi pa kami maka-bullseye tatlo, amen. Imagine yun, 20 years old, nakabaril ng 30 yards. Anong klaseng preparation yun, amen? Hindi yun tsambahan, amen? Amen? So, sabi mo sa katabi mo, yung evil is reigning. Sabi mo sa katabi mo, mukhang malapit na nga. Amen. Sino po ulit kailangan ng prayer of acceptance? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, we need the Lord more than ever. Ngayon na natin kailangan si Lord. Amen. Kaya ayusin na po natin yung life natin. Amen. The Lord is giving us an opportunity to make all things right. Amen. To be right in the Lord again. Leaving behind all the past. Sabi mo sa katabi mo, okay ba yon? Okay na, okay yon. Kasi kapag naglinger tayo sa past, hindi po natin magagawa yung new lifestyle. Amen? So, importante po itong pinag-uusapan natin ngayon. Kasi yung ginagawa mo kahapon, di na pwedeng gawin ngayon kasi bagong tao ka na ngayon. Jesus Christ is now reigning in your life. Hindi na evil ang nagre-reign sa buhay natin. Amen? So, importanteng dapat bago na yung ginagawa natin. Paano mo nasabing nagbago ang nagmamay-ari ng puso mo kung parehong lifestyle pa rin ang ginagawa natin? So, ito po pag-uusapan natin ngayon, lifestyles. Amen. Amen. So, gusto ko pong magsimula sa katotohanan. Marami po ito, pero for this message sake, no, 4 lang po i-share ko. Meron pong original design ang Diyos sa mga tao. Bakit create ng Diyos ang tao? Bakit di na siya nakontento nung may sun, moon, and stars? Meron namang mga kalabaw, kabayo, amen, may mga tarsiers naman. Ba't di pa siya nakontento doon? Bakit nag-create pa siya ng man? So the 4 things na nakita ko doon, gusto ko i-share this morning, 4 original design ng Lord. Bakit create niya ang tao? Number 1, papakita agad ng tech team natin yan. Number 1, intimacy. Say to your neighbor, intimacy. Number 2 is home. And number 3 is assignment. Hatiin natin yung home, yung having a sense of family. Yung home having a sense of service. No? Kasi hindi lang ikaw nasa isang pamilya, tapos chill na lang ako dito, nasa pamilya na ako. Hindi. Ang family is designed to serve one another. Amen. That's why the father provides. That's why the mother takes good care of the kids. Amen. At ang responsibilidad ng mga anak ay mag-enjoy. Joke lang. To give joy to their parents. Sabihin mo sa katabi mo, to give joy to my parent. Dapat pinasasaya natin yung magulang natin. Sabihin mo sa katabi mo, yung ginagawa ko ba ngayon, nakakasaya sa nanay ko at sa tatay ko? Mag-reality check agad ulit tayo. Amen! Okay? So that's the roles of the family. We serve one another. Amen. You serve each other when you are doing yung role mo as a family. Amen? If you keep on providing for your family, you serve your family. Amen. If you take good care of the house, the household, the children, no, everything na may nakalagay dun sa tahanan, you are serving your family. Amen. And if you, kids, is giving always joy to your parents by, nagpapasaya sa kanila? Masaya ba sila pag mataas grades nyo? Masaya ba sila kapag hindi ka nagbubulakbol? Masaya ba sila kapag, alam niyo na yan, sige, fill in the blanks. Amen? And of course, we have a mission, a purpose. No? Ang Lord create po ang tao, hindi para maging palamuti sa Christmas tree. Pamparami lang, at least para may isa pang species dito sa mundo. Pangalan man. Pangalan human. Hindi ganun. May purpose. Amen. At matindi yung purpose niya kasi He was created in the image of God. So, these are the 4 original designs. No? Maraming original design ng Lord. Balikan niyo yung Bible niyo. Amen. Pero for the sake of our lesson today, original design ng Lord is to have communion, to have intimacy with you, with human. Amen. Create niya to,
hindi para pagtrabahuhin din. Okay? But to really feel the man with love. No? And you know what? Even the nanay and the tatay in this in this room will agree, no, that even your husband or your wife's love is not enough to satisfy you. Amen. Kahit yung pag-ibig ng asawa mo, pag-ibig ng girlfriend at ng boyfriend mo, it will never satisfy you. The only love that can satisfy you is God's love. Amen. Amen. So kaya, original design po ito. Didisenyo ng Diyos ang tao para mahalin, hindi para patayin. Yung sin po yung nagpapatay. Amen. Malinaw tayo doon. Tama na yung argumento na kung mabait ang Diyos, bakit pinapatay ang tao? Kaya nga may eternal life. Amen. Created ka in the image of God. Kung hindi namamatay ang Diyos, di ka rin namamatay. It's just the matter of saan mo ilalagak ang iyong eternal life. If it's gonna be in heaven or in hell. You are created in the image of God. If God is eternal, you are also eternal. Pili ka lang kung saan mo gustong magstay ng pang-eternal. Amen? This world is temporary, no? Meron tayo sino yun? Yung 90 years old? May lola siya, 90 years old. Kausap lang natin nung nakaraan. Anyway, meron tayong kapatid dito, meron siyang lola. Mama Babylin. Yung mama po ni Ate Babylin, yung lola ni Ate Babylin, yung ay buhay pa. And now, 90 years old. Di ba? Galing ni Lord. Pero this world is temporary po. Amen. Our body's gonna die. Amen. Patagalan, kahit patagalin natin, hindi. This world is temporary. Amen. Kaya po kailangan importante. I-enjoy natin yung love ng makakasama natin ng panghabang buhay. Amen. Yung mga mag-aasawa po, kailangan nyo pong i-rekindle palagi yung pag-ibig nyo sa isa't isa. Kasi forever nyo na po yung kasama. Hindi na po kayo pwede magpalit ng asawa. Amen. So it's either you're gonna do something about it, amen, to rekindle the fire, the love, amen, or, wala sa option po natin ang paghihiwalay. Amen. So intimacy, it's part of our original design. Pangalawa po, original design is to give us a family. Bakit hindi na kontento ang Diyos kay Adam lang, ba't kailangan may Eve? Kasi ang purpose is family. The purpose is home. Amen? And in home, you serve one another, and finally, to do our assignment. As we continue our established relationship with the Lord, we will need strength, support, friends, and encouragement. Nasa next slide na tayo. A new lifestyle is necessary in order for our relationship with Jesus to grow. Amen. A regular walk with Jesus will make us stronger and encouraged. Click. Sabihin mo sa katabi mo, di ubra yung old lifestyle. Kailangan babalik, may papalit tayo na lifestyle para po yung original design natin ay makabalik din tayo doon. How we're gonna experience again intimacy? How we're gonna be filled with family, with home? Not just family, but home, amen. Not house, but home. Sa lahat tayo may bahay, amen. Pero home ba yun? Baka gusto mo bang tumambay sa bahay mo? Gusto mo magstay sa bahay mo? O lahat kayo buong pamilya nyo gusto lagi umaalis? Kasi hindi home yung bahay. No? And finally, assignment. It's about time for us to do our purpose, our mission. Amen? So, isa lang ang buhay natin. The only time to do our purpose, to do our assignment is while we are on this earth. Amen? Just like any other assignment, hindi pwedeng till Jesus come. Amen. May due date lagi ang assignment. Amen. Naintindihan niyo to, students? Amen. Na hanggang 11:59 p.m. lang.
sa Google Classroom. Gets na to ni Ino ngayon eh. Kasi nagkaklase na siya. Amen? Ang assignment is pang ngayong araw, bukas pasahan na. Amen? Ito pong assignment natin in this world, ang due date po nito is when Jesus come. After po ng graduation na. After po ng pahinga na. Amen. Sige, patuloy natin. So the 4 lifestyles po na gusto natin i-introduce sa ating bagong buhay ngayon. Handa na po kayo? Number 1. Sino makakahula? Ayan. Devotion. Sabi mo sa tabi mo, devotion. Devotion po is a Christian term na lagi po nating ginagamit. Ang ibig sabihin ay spending time with God's Word and presence. So dalawa, God's words and God's presence. No? So ginagamit natin in Christianity, we use the term devotion. We are devoted in God's Word and in God's presence. Para tayong addict. Para tayong sabik lagi sa word ni Lord. Deboto nga committed, di ba? Para tayong addict sa presensya ng Diyos. No? So that's what we do in devotion. Next week po pag-uusapan pa natin to ng malalim. I personally introduced this devotion sa atin po sa Blazing Kada as alone time with God. Amen? We do devotion to be alone with the Lord. As much as nakakakilig yung mga pinapanood nyo sa TikTok na meron siyang kasabay mag-devotion, ayi. Yung cell member ko, umay na sa asawa niya yata. Maghiwalay muna tayo mag-devotion sa ba. Diba? Pagtapos ko, sige, magsama na tayo ulit. Kasi devotion is intended only for a person, for a man and God. Oo. As much as nakakakilig talaga yun na may katabi kang nagde-devotion, pero devotion is the time for intimacy. Devotion is the time to be with the Lord. And it is fun. Alam mo yun, it satisfies your soul kapag ginagawa mo to ng mag-isa. Kaya pa sa Blazing Kada, ang term ko po sa devotion is alone time with God. Amen. You can share your remas na lang with your husband and wife. Amen. Pero you give time, you give personal time in meeting the Lord. Amen. Amen. Okay. Sabi pa dito, ano pa to? Devotion. Ito po yung word. God's word is the source of faith and hope. So kung gusto nyo po ng faith, gusto nyo po ng hope, you do your devotion. You spend time with the Lord. Amen? God's presence naman is the source of tangible experience. Paano mo nasabing may Diyos? Naramdaman mo, di ba? Na-experience mo, di ba? Pag merong nagsalita dito, may nagsabi, hindi totoong may Diyos, maniniwala ka pa? Kung hindi totoong Diyos, sino yung naramdaman ko? Amen. Sino yung yumakap sa akin? Sa aking karumihan, no? Sino yung nagbigay ng peace sa akin? Sino yung nag-comfort sa akin? Are you getting that? So, fake news yung walang Diyos. Amen? Kasi naranasan mo siya. And to most of us here in Joy of Faith, we hear the Lord audibly. Amen? We see nga the Lord the Lord, God's glory We see His light. Amen? Diba? Pag nagpupuspusan po tayo, amen? Meron na sa atin dito, nakita niya na yung likod ng Diyos, diba? Kuya Benjo, na-meet niya na si Lord. Paalam pala. Diba? So, tapos sasabihin nyo sa amin walang Diyos, teka lang, sino yun? Amen. So, hindi ka na dapat nagugoyo ngayon. Hindi ka na dapat naloloko. Amen. Totoong may Diyos at naranasan mo siya. His presence is tangible. Amen. Pagpasok mo pa lang, di ba? Si Lord to. Di ba? Ikaw yung pinaka hindi na umiiyak na tao, pero pagharap mo si Lord, grabe kung makaiyak ka, di ba? Walang lalaki, walang babae sa harap ng Lord. Lahat tayo kailangan si Lord. Amen. Amen. So, when we do our alone time with the Lord, ito yung habol natin. God's Word, God's tangible presence. Amen. At dapat nami-meet natin to. That's why we call it greatest meetings. Ibig sabihin, meron kang goal. May meet ka.
You do your devotion because you have a goal. And that is God's word and God's tangible presence. Amen. You have to meet that. So, ibig sabihin, pagka nag-devotion ka, tapos nagsulat ka lang, tapos walang presence, pag walang word, parang questionable yun. Amen. Parang hindi yun yung totoong klaseng tamang pag-devotion. And it will not benefit your life, your spiritual life. Kaya importante po, when we do our devotion, nami-meet yung goal. Kasi sayang naman yung meeting kung walang goal. Pag nagmi-meeting, mamaya magmi-meeting blazing ka na, dapat may goal. Ba't tayo nagmi-meeting? Mema lang, mema sulat, mema picture lang tayo dito, mema sabi lang na nagpaplano tayo. No. We have to meet. We have to agree. We need to meet. We need to receive no, yung purpose ba't tayo pumupunta sa devotion. Bakit natin ina-attenan ang meeting ng alone time with God? Amen? So in our devotional time, in our alone time with the Lord, ito po yung paraan na nag-gear up tayo ng covenant ng Lord, ng promises ng Lord. And you know what? In the Lord, we don't just call it promise. Kasi yung promise, ano lang yan parang hearsay. O kaya ano lang, parang inuuto ka lang, Zia, promise, babalik si Daddy, may kasamang Jollibee. Yung mascot, chat lang. Diba? Para lang po, okay po, sige po Daddy, alis ka para pagbalik mo may ano. Hindi ganun. Covenant, no? Partnership. Ang promise ng Lord palagi, ang invitation ng Lord sa atin. So that's why we do devotion. Na-remember po natin why we do devotions? Amen? Sino po dito nag-heart check? Kamusta devotional life ko? Tama ba? Tama, aligned ba? Sabi mo sa katabi mo, this is the opportunity to align our life to right kind of devotion. Amen po? Amen. Okay, it is our compass. Yung pag-devotion po natin, compass po natin to on where we should go, what to do, why are we gonna do this, and how we're gonna do this. Okay? So, malinaw na po sa atin tong devotion. Sino po sa atin, pagtapos ng araw na to, kailangan ko tong muni-munihin. Kailangan ko ulit siya i-prioritize. Amen. Kailangan ko ulit siyang gawin ng tama. Amen. No? So sana magpakita ng video Pero dati po kasi nung nagpa-exercise ako ng bicep, dinadaya ko yung coach. Dapat daw yung hanggang dito. Pag magba-bicep curl. Okay? Dapat from here to here. Ang ginagawa ko hanggang dito lang. So, alam niyo yun, 1 month ka nang walang development. Kasi you're doing it wrong. If you want really a solid Christian lifestyle, amen, a solid spiritual lifestyle, you have to do it right. Sabihin mo sa katabi mo, you have to do it right. And in our devotion, in our alone time with the Lord, dun po pinapakita. Just like in every meeting, gusto ko magkaroon tayo ng ilaw dito sa church, sa stage. Anong action number 1? Kailangan lagyan ng, hindi ko alam, kontador, hindi ko alam. Una, kailangan mo bumili ng ilaw. Pangalawa, kailangan mong gawin to. Pas pangatlo, gawin mo to. Tas pang-apat, ganito. Hanggang sa may ilaw na siya. Amen. In our devotion time with the Lord, ganun din po dapat. We make sure na, Lord, paano ko to i-apply? Sabi mo, magpatawad ako. Paano? Number 1. Tapos number 2. Number 3. Number 4. What are the costs to do? Anong costing natin dito? We have to do it right. Sabi mo sa katabi mo, we have to do it right. Marami pong nag-devotion para magkasala ulit. Gusto ko sabihin dito. Example, no? Maraming nagpupunta ng gym para makakain ulit ng donut. Pero yung totoong nagpupunta ng gym, hindi kumakain ng donut. Alam mo yun? May dalawang kind of person. I go to the gym, that's why I will not eat donut. Pangalawang version ng tao, I'm going to the gym so I can eat donut. Sabi mo sa katabi mo, sino ka doon?
Bakit tayo nag-alone time with the Lord? Para makapagkasala ulit. Magde-devotion naman ako bukas, makakapag-repent ako. So, pwede akong magkasala ngayon. Amen. Or, are you that kind of a person na nagde-devotion ako eh. Sabi ng Lord, wag akong magkasala. So, hindi ako magkakasala. Amen. Nabless tayo doon? Okay, diretso natin. Number 2, church. Sabi mo sa katabi mo, church service. We call this cell celebration. Sa term po natin, we call this Sunday celebration. We call this cell celebration. Mamaya pag-uusapan natin yung cell. Bakit may cell celebration, no? Kasi dito sa church service, nagkakasama-sama yung iba't ibang cells. Joy of Faith is like a human body that is composed of many cells. Amen. So, ganun din po sa church natin. Or I mean sa church, yeah. No? So, dito sa church service, ito po yung opportunity na yung mga different cells nagkakakita-kita, nagkakasama-sama. Amen. Amen? So, dito po sa church service, we can worship the Lord together. We can serve one another. Amen? This is the opportunity na yung brother ko, yung sister ko, mapaglingkuran ko siya. Again, kasi we are designed for home. And home meaning to serve. That's why we call it church service. We are all called to serve in the church. Di ba nakakainis yung kapatid na ikaw ang dami mo nang hinugasang plato, naglaba ka na, tapos yung isang mong kapatid, nanonood lang ng TV. Diba? Sa church, no? Si Kyle na yung tumugtog, si Kyle na yung nag-map, si Kyle na yung nag-projector doon, si Kyle na nagbukas ng amplifier. Tapos, siya pa rin yung magre-register. Hello po, welcome po sa inyo. Kayang gawin, amen? Pero di ba parang, bakit ako pagod? No, every Sunday, alam niyo po ba, I don't have my watch now, every Sunday, nakaka 12,000 steps po ako sa loob lang ng church. Sa loob lang ng church. Kasi ang layo from here to there. Lalo na po nung sabi ko, ngayon pa to na hindi na ako palagi yung teacher ng Sol. Dati po ako lang ang teacher ng Sol 1, 2, 3. Tapos magla-live class. So kaya may sekretary ako diyan. Tay, ready ka nang tumakbo? Sige, tatakbo tayo. Okay, okay, ang pag-uusapan po natin ngayon. Agad siya yun. Sabi naman katabi yun. Tapos ikaw wala pang 5,000. Hindi, joke lang. Hindi naman po nakakainis yun. Pero come to think of it, no? Church service. Sabihin mo sa katabi mo, this is the time for us to serve the Lord. Serve the Lord. You're part of the family. You should have a role. You should contribute something. Amen. Hindi lang tayo nanonood dito. Amen. Kailangan, may part ako dyan. Amen. Meron pong isang church, nagkaroon sila ng Friends Forever play. Joke lang. Nagkaroon sila ng play, musical play. And sabi nitong bata na to, Ma'am, attend ka sa church namin, may play kami. Sabi ko, sige, punta ako dyan. Okay, so, abangan mo mama, labas ako sa stage. Ganyan. Syempre, ikaw, estudyante ko, picturean pa kita. Pagdating doon, tatapos yung play, nasaan yung estudyante ko? Nalapitan ako, Ma'am, nakita mo ako, ma'am, ang galing ko, di ba? Sabi ko, oo, ang galing mo. Hindi siya na nakita. Sabi niya, pero saan ka ba doon? Sabi, Ma'am, di mo nakita. Ako yung kumuha ng 2 upuan doon. Synchronous. He's part of the play. Kung wala siya doon, may mapapatid. Amen? Sabi mo sa katabi mo, I'm part of the Joy of Faith family. Whether you like it or not, tanggapin nyo na po till Jesus come bukas ang church. Amen. So, ibig sabihin, unahan na lang kung ikaw unang mamamatay o dadating si Lord. So, kahit patay na tayo, buhay pa rin yung church. Amen. Kaya nga natin dinidisciple yung mga bata natin. Amen. Kaya natin sila pinagpe-pray every second service. Opo, sorry po. Amen. Whew, thank you, Lord. Kailangan nag-church. Kailangan nag-serve. Hindi lang tayo naupo. Diba? Amen? So, sino po dito excited mag-serve?
It's about time to serve the Lord. Amen? Amen? Kailan pa natin gagawin pagka wala nang opportunity? No? So sabayan niyo po yung sa leader niyo, ano pong part ng church niyo gustong mag-serve. Amen? 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 Marami pong pwedeng ways to serve the Lord. Amen? Okay. And in church service, that's why we call it celebration, because this is the time to really celebrate what the Lord had done for us in the week. Di ba ganun yun? Kapag meron kang family member na nagtagumpay, buong bahay nagbubunyi, amen? Tatawag ka pa ng ibang tao, that's why we invite people. Di ba nag-i-invite ka pa ng kapitbahay, uy, yung anak ko graduate ng ganito. Sama kayo, may celebration kami dito. Amen. That's the reason why we invite people. Amen. And Sunday is meant to celebrate. That's why we invite other people. Are you getting that logic? O, alam na po natin ba't tayo nag-i-invite, ha? Hindi po sa demonyo yung pag-i-invite ng VIP. Amen. We are just so proud of our Joy of Faith family. Actually, we're just so proud of Jesus Christ. Na He has done these things for this family, for this person. That's why come, celebrate with me. I have found a gem. Diba? That's why we invite people. Uy, kain po kayo. Ano bang celebration natin ngayon? Alam mo kasi, sister, may sakit ako, tapos gumaling ako. Amen. Noong last week, wala akong peace. Ngayon, may peace ako. At wala akong pera ngayon, may pera ako. Ganyan. It's time for celebration. Amen. That's why it's time for celebration. It's time for, let the celebration begin. Amen. Amen. That's why we also don't miss. Sino po dito nalulungkot pag hindi siya ini-invite sa mga reunion? Di ba? Nakakalungkot yun. Ba't nag-celebrate yung clan namin, di kami kasama? It is meant to be celebrated with the family. Amen? Every Sunday, actually every day of our life, the Lord is doing great things in our life. Amen? It's time to celebrate every Sunday. And we have to be part of that celebration. Kasama yan siya dapat lagi sa ating meeting agenda. Amen? So pag nagpunta kayo ng church, anong ulit meeting nito? Ano ulit ang mini-meet natin dito? Ano ulit ang goal natin dito? To celebrate. Because the Lord has been good to us. Pwedeng hindi na tayo umabot ng Sunday, pero umabot tayo ng Sunday. Sa hardship na pinagdaanan mo ngayong isang linggong ito, grabe, nandito ka ngayon. Amen? The Lord is meant to be praised and to be worshipped. Amen? And finally, cell group. Hindi pala finally. Number 3 is cell group. Ito naman yung sinasabi natin kanina, a body is composed of cell. A church is home. And kailangan ma-feel mo yung sense of family in a home. And we do that through cell group. Amen? There's no better way for me to introduce cell group, pero kundi gamitin yung Jewels F4. Na nung 2020, dahil sa pandemic, nagkaroon kami ng F5. Sa cell group po, ang pinag-uusapan lang natin dito, it's all about number 1, fun. Sunod, food. Pangatlo, family and faith. Doon lang po namin in-establish ang cell group namin. Dapat pag nagsi-cell group tayo, masaya. Kung hindi ka masaya, pumunta ka ng cell group para maging masaya ka. Amen? Kasi kung hindi ka pupunta ng cell group, mas lalo kang hindi magiging masaya. Hindi ka na nga masaya, hindi ka pa sasaya. Ang lungkot naman talaga nun. Amen po. So sa cell group po, it's a place where we can just enjoy. Have fun, unwind, makahinga, maka-unload. Hanggang sa the joy of the Lord will well up in us. Amen? Amen? Sunod, food. Sa demonyo talaga yung mga cell group na walang pagkain. Pero paminsan po kasi minsan yung mga cell leaders natin, they can't afford na. Baka pwede yung family naman po tayo, amen. Kawawa naman si kuya kung siya yung laging nanlilibre. Yung bunso, ikaw naman manlibre. Amen. Amen. Amen po ba?
ba? Okay. Pero ganun po talaga, no? Sa cell group, we eat. Not just physical food, but spiritual food. That's why it's food. Amen? Hindi lang to happy-happy, kailangan may kainan din. Hindi lang to basta unwind, kailangan may word of God din. That's the food. Amen. And of course, family. Ang sabi ko sa cell group natin, hindi tayo magkakatoropa dito. Hindi tayo magkakaibigan lang dito because friends come and go. Mamaya kaibigan mo siya, after 6 months, di ka na daw niya friend. Last year, close tayo, tapos hindi na tayo biglang close. Friend lang yun. Amen? Friends come and go. After high school, mag-iiba ka ulit ng friends. Hindi mo na siya kasama eh. After college, iba na naman ng friend. After ng isang company to another company, iba na naman ng friend. Sabi mo sa katabi mo, family dapat ang turingan sa cell group. Kasi kahit saang seasons of life ka pumunta, babalik ka sa family mo. Amen. That's why we establish our cell group in foundation in family. Dito sa Joy of Faith, pamilya tayo. Uwi ka. Uwi tayo. You will have always that urge. Kahit parang 10 years, kahit parang 10 months ka nang hindi nag-church, may urge. Joy of Faith talaga ako eh. Diba yung mga seaman natin, di naman natin sinabihan bumalik sila nang bumalik dito eh, pero they know in their hearts, in the deepest of their core, that Joy of Faith is their home. Kahit itry nilang lumipat sa ibang-ibang mga lugar, they will know in their hearts that Joy of Faith is their home. Kahit mag-try sila ng ibang church, they will not satisfy because that's not my family. Ano yung kanta natin last week? I found where I belong. I'm a living stone. In this house, I'll grow. Hanggat wala ako sa house na to, I will never grow. If I want to grow, I have to be planted in this house. Amen. Kinakabahan na yung mga tech team. 5 minutes pa, guys. Okay? Are you getting this? That's home. That's family. That's cell group. Amen. In this church, pag pumunta ka, you have a place. You have a family. Alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo kung saan ka tatambay. Alam mo kung kanino ka makikitabi. Amen? So, ano pa yung last natin sa church? Sa G-Wells? Faith. Kasi, yun lang naman talaga. What's the goal of this friendship, of this family? What's the goal of this community? What's the goal of this cell group? It's to increase each other's faith. Amen. And noong 2020, natakot kaming lahat sa pandemic. Hindi kami nagkasama-sama talaga. Noong 2020, walang mga internet yung marami kong cell member dyan, aka Zabala family. So, ang hirap. Tapos bawal lumabas. Kahit may kahit sumunod ka, hindi pa rin bawal pa din lumabas. Anyway, kaya pinag-usap po namin, dinagdag po namin yung another F sa cell namin. And that's called forever. Lagi ko sinasabi sa mga cell members sa G-Wells, ang invitation namin dito hindi lang pang 6 months. Invitation namin dito hindi lang pang 1 year. Pang forever to. Kahit ayaw mo na sa amin, nandito ka pa rin sa group chat. Hindi ka namin naalisin. Amen. Forever open for you. That's family, amen? May conflict sa family, but your home is always open for a family member's return. That's family, amen? Amen? Kaya yung mga group chats namin, bukas lang yun. Mag-sin ka o hindi, okay lang, basta nandyan yan. Kasi ang invitation dito, simula pa lang, umpisa pa lang, we're family. Amen? And if really talagang pag-family talaga nga ang turingan ng isa't isa, babalik at babalik. Amen? So we don't remove people. Sila yung magle-left. Okay? Wala tayong pero open pa rin yun. Amen? Hindi natin yun binubura. Pag may nag-leave ng group chat natin, di tayo remove na lahat. Tapos, gawa tayo bago. Hindi tayo gumaganon. Amen? Amen? Kasi, pag bumalik sila, ay, ito pa rin yung bahay. Oo, ito pa rin yun. Ay, ito pa rin
nyo, andito ako nag-live, oh. Pag nag-backlit siya, ito pa rin yan. Amen. Walang nagbago. Amen. Okay. Next. Discipleship. Okay. Discipleship. Tayo po, a church, nakita namin to this week lang no? A church is like a gym and not a restaurant. A church is not just meant for us to be served, but it is meant for us to be trained. Yung church po hindi nandito para i-commend ka, maging compassionate sa'yo. Uy, talaga, pinagdaanan mo yan, kaya mo yan. Hindi lang siya para ganon. It is meant for you to be trained. Tinetrain po tayo dito. Na paglabas natin dito, alam natin paano haharapin yung laban sa labas. How we will navigate our life after. Kasi habang nandito tayo, merong nag-aalaga sa ating pastor. Merong nagpoprotekta sa atin. At afterwards, alam nga namang 24/7 kayo nakakling sa nanay ko, di ba? So ang gagawin niya, tuturuan ka niya kung paano mo pwedeng i-navigate yung buhay mo pagdating sa labas. Para hindi ka magugoyo ng kaaway. Hindi ka matsatsambahan ng devil. Amen. Nagigets natin itong part na to. That's why we have discipleship. We have this training. In this church po, we call discipleship as life class and school of leaders. No? In this process, just like in any other gym, may program po. In this church, for training, we also attend the meetings of our program. We show up. Amen? So, sa mga restaurants, ibang tao ang mag-work para sa kakainin mo. Parang church. Pag nag-church ka, sino nag-prepare ng sermon today? Kayo o ako? Sagot po. Ako. So, I do the service. Amen. Amen? Pero you know what? The original design of the church is like a gym talaga. You work to grow. Pwede ko ibigay sa iyo yung dumbbell, pero ikaw ang maglilift niyan. Amen. Hindi ko pwedeng sabihin, ito para kay Kyle. Ito naman para kay Melvin. Ito naman para kay Leia. Ito ang hirap. Ito matindi to si Pia. Kailangan matigas to. Hindi pwede. Amen. Ikaw talaga You're gonna work to grow. We go to this meetings to grow our relationship with the Lord. We walk with the Lord to grow and to become stronger in the Lord. Amen. So, when you attend discipleship, when you attend training, you're gonna grow. You're gonna be more stronger. Amen? So, sa life class po, we encountered the life giver. And in the school of leaders, by the word itself, it is developing us to be the pillar of the church. Because that's our calling. That's our purpose. Maging sandigan ng pamilyang to. Because violent men are attacking it. Pag mayroon bang magnanakaw, tas kumpleto kayo sa bahay nyo, hahayaan nyo lang naman nakawan kayo? Naalala niyo yung kwento ko sa tatay ko? Sabi ng tatay ko, kung merong magnanakaw sa bahay namin, siguraduhin niya na wala ako sa bahay na to. Kasi, bago niya manakawan ng bahay ko, sabi ng tatay ko to, Pastor Boy Paranas, 2020. Joke lang. Sabi niya, bago niya manakawan ng ang bahay ko, bago niya masaktan ng asawa ko, bago niya masaktan ng mga anak ko, kailangan niya munang dumaan sa bangkay ko. That's how you're gonna protect your family. In this church, that's the same. Kapag may violent men attacking the church, as members of the family, what will be our role? Tayo ba yung poprotektahan o tayo yung magpoprotekta? If we want to be that person who would protect the frontliner of the church, you have to undergo the training. Amen. How can you protect something if you're not strong enough to protect it? Amen? Kaya yung mga kalalakihan po talaga, yung kahit po bata, yung sa mga blazing kadas, in-encourage ko sila talaga, go to strength training. Because how can you be a man that is meant to protect if you don't have any muscle to do? Baka isang ganon lang sa'yo, isang tulak lang sa'yo, yung girlfriend mo napahamak na.
Yung pamilya mo napahamak na kasi hindi mo kayang protektahan. That's why you have to build yourself to be a man. And in order for you to be a man, you have to have muscles. And in order for you to have muscles, you have to undergo a strength training. The same thing should go pagdating po sa spiritual life natin. The devil is keeping on attacking the church, your life, your family. Anong ginagawa mo? Wala kang magawa kasi bata lang ako, kasi mahina lang ako. Ba't di ka magpalakas? Amen. Kapag palagi po nating iniiwasan ang discipleship, pag lagi nating iniiwasan ang life class, pag lagi nating iniiwasan ang school of leaders, aka training, you will never be strong. That's why yung Christian life natin, yung Christian life din ng ating family, bakit parang nagkakaroon ng expiration date? Na after 3 years, wala na sa church, wala na sa cell group, wala na sa Lord, kasi hindi na marunong mag-devotion. Amen? Kasi hindi umattend ng training, hindi nag-show up sa training, hindi naging strong. Kaya nung merong outside factor na dumating, yung family, yung person, yung Christian, nabuwal. Sabi mo sa katabi mo, this is not the time to repeat the history. Amen. This is the time to embrace the opportunity na binibigay sa atin ng Lord ngayon. Amen. This is the time to decide, am I gonna go for strength training or not? Mananatili ba akong weak o magiging malakas ako? Sabi, may motivation yung kapatid ko ngayon, yung bunso po namin ngayon. Gusto kong humaba yung buhay ko para sa anak ko. Amen. Ano yung term mo? Mahaba yung buhay? Ayan. Kaya kong mamatay para sa pamilya ko. Amen. Pero kaya mo bang mabuhay para sa pamilya mo? Pag namatay ka, sino na magpaprotekta sa magulang, sa pamilya mo? Wala na. Kaya si Kuya Ino, pinapahaba niya buhay niya. Iniingatan niya buhay niya. Nagpapalakas po siya. Hindi lang strength, hindi lang soul, kundi lalong higit spiritual. Kasi nagkaroon siya ng ganong revelation. Oo nga, no, kaya kong ialay buhay ko sa asawa at anak ko. Pero kaya ko bang pahabain yung buhay ko para sa kanila? Amen. This is the time for us to undergo the training. Amen. Sa mga Saul graduates, the training does not stop. Fake news kung may nakarating na balita sa inyo na tapos na. The training does not stop. Hanggang 12. K-12. That's why our mentor, he is really a good mentor because on a monthly basis, he meet us. Ang problem, are you showing up to the meeting? Our leader, our mentor from Colombia is having his time every year. Nagpupunta sa Pilipinas just to meet us. Ang question ulit, are you showing up? Are you going to the meeting? What are the factors na inaalaw natin para hindi tayo makapunta ng meeting? Campus Revolution, alam nyo na to, laging umuulan, kaya dapat hindi nakasapatos. Joke lang. Kaya alam nyo na to. Alam nyo na kung anong buwan to, alam mo na kung anong petsa ka magpapaalam sa teacher mo. Alam mo na din na magpapakabait ka na ng 1 week para hindi ka pagalitan ng magulang mo. Amen. Alam mo na to, amen. Pero ano yung mga factors? Ay, mahal po kasi. 3-2 na ngayon. Pabihira tayo, 3-2 lang para makita natin mentor natin. Yung mentor natin para makapunta dito, kailangan niya gumastos ng almost 50,000 para lang ma-meet tayo. Lugi pa ba tayo doon? Compare mo yung 3,000 sa 50,000. Amen? Ang question lang is that, are you willing to go? Are you willing to show up? Nag-subscribe ka sa gym, tapos nagpunta ka lang 4 times. 1 times a week. Tama ba yun? Ay, sorry. sorry, may tamaan daw ako. Sorry po. Ano na lang? Sabi mo, basta strength training. Sabi mo sa katabi mo, this is the time
to grow spiritual muscles. Ano ulit yung palatandaan ng end time? Dito talaga tayo nag-end, no? The evil will reign. Naghahari-harian na yung demonyo sa labas ng bahay mo, di ka pa lumalabas. Tatay ko may nakasagi lang ng gate namin. Ano yan? Ano yan? Sorry. Ganun talaga yung tatay ko, matapang talaga yun eh. Siguro kasi gangster talaga yun eh. She dated the gangster. Si Pastora Emmy dated the gangster. Kasi nga, sa kanya, papapasukin ko pa ba yung masamang tao? Yung hanggang gate ka lang. Amen. Kaya ang matalinong tatay gumagawa ng gate. Kasi hanggang gate ka lang, di ba? Yung mga nanliligaw dyan, pag nakapasok ka na, pag nakalagpas ka na ng gate, may pag-asa ka na talaga. Amen. Yung mabait na tatay, yung mga nanliligaw hanggang gate lang eh. At least, di ba? May gate. Amen. Ay, ang sarap po ba? Sino dito na challenge? Ayusin niya na yung devotion niya. God's word, God's presence is my goal in doing my alone time with the Lord. Amen. I'm gonna cherish Sunday celebration. Part ako ng reunion. Celebrate ako. Amen. Kailangan maipakita ko sa brethren ko na sineselebrate ko siya kasi mabuti ang Diyos sa buhay niya. Amen. I'm gonna honor my family, the cell group. Amen. At hindi ko lang tuturing tong cell group as, one friend that have another friend. Di ba? Kaya sa church din po natin, iniiwasan po natin yung nag-switch. Nag-gets niyo yun? Kasi family yun eh. Alam ka naman, ano po, Brother Lou, bukas po, ako na po yung anak niyo. Si Luke po, kay Pastora Emmy po, exchange. Ganon ba yun? Hindi, di ba? Kasi we treat our cell groups family. Amen. And finally, discipleship. We are pillars of this church. We are the protectors. We are the frontliners. If we want to be part of that line, you have to be trained. Amen. And training does not stop. It's a lifestyle. No? Na-encourage po ako. Yung Instagram ko po ngayon punong-puno ng mga mga matatandang babae na may muscle pa at nagpo-pull up pa. Sabi ko, Lord, kailan kaya ako makakapag first pull up? May nangako kasi sa akin, bibilan daw ako ng pull up bar. Anyway, di ba? Kailan kaya magagawa yung first pull up ko? Hindi ko rin sure. Pero sana bago ako maging sana bago dumating si Lord. Maka-pull up tayo. Di ba? Kung tatanda po tayo sa church, are we the pillars of the church? Are we still that person in the church who can still defend the church? Or dahil matanda na tayo, okay, kami na po yung nandito, ugod-ugod na kami, dito na kami sa likod, protektahan nyo na lang kami. Servan nyo na lang kami. Sabi mo sa katabi mo, let's go for strength training.